Taong 1995 nang ilunsad ng pamosong noontime show na Eat Bulaga ang isang kakaibang beauty contest para sa mga Pinay transgender na tinawag nilang Super Sirena. Noong panahong iyon, hindi pa gaanong tanggap ang mga ganitong paligsahan sa telebisyon, kaya naman ito'y bago sa mga mata ng mga manonood. Ganun pa man, umani ang contest na ito ng kasikatan, lalo na't ito'y pinangunahan noon ng nangungunang noontime show sa telebisyon. Dito sa contest na ito, nakilala si Ashley Ann Riley na kung titingnan ay tila binuhay na Barbie doll ang mukha. Kaya nga ginamit niya ring alias ang pangalang Barbie Ann Riley. Pero sino nga ba ang mag-aakala na siya ay mas makikilala sa isang trahedyang kanyang sinapit sa kamay mismo ng taong kanyang pinagkatiwalaan? Paano siya nasadlak sa isang malagim na trahedya na ni sa hinagap ay hindi inakala ng kanyang mga kaibigan at kapamilya na maggaganap sa kanya sa kamay mismo ng taong kanyang minahal? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng pagpaslang kay Ashley Ann Riley. Ipinanganak sa bayan ng Mabalacat, lalawigan ng Pampanga, ang 23 taong gulang na si Robert William Del Rosario o mas nakilala bilang Ashley Ann Riley. Hindi naging mahirap para sa kanyang mga magulang na tanggapin ang gender preference ng kanilang anak dahil mabait at punong-puno ng pangarap ang magandang si Ashley Ann. At dahil angat ang kanyang kagandahan at magandang hubog ng katawan, hindi naging mahirap para sa kanya ang pagsali sa mga gay beauty contest, hindi lamang sa kanilang lugar, kundi maging sa iba't ibang panig ng bansa. Sa katunayan, hindi na mabilang ang mga naipanalo niyang contest at tunay nga na masasabing legit na kontesera ang magandang si Ashley Ann. Kaya nga hindi na nakapagtataka na narating ni Ashley ang pagsali sa mga ganitong paligsahan hanggang sa telebisyon, ang Super Sirena. Isang gay beauty contest na isang segment sa sikat na noontime show sa GMA Network noon na Eat Bulaga na pinangungunahan ni Tito, Vic at Joey. Bagamat hindi niya nasungkit ang corona sa Super Sirena, dito mas nagningning ang kanyang pangalan sa kanilang komunidad na LGBT at napansin ang kanyang kagandahan na tila idinapa sa mukha ng sikat na Barbie doll. Kaya naman mula noon ay mas ginamit na niyang alias ang Barbie Ann Riley. Dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang mga magulang, ipinagpatuloy ni Ashley ang kanyang pangarap hanggang sa makilala niya ang Taiwanese national na si Chai Che-yu alias Jason Santos Lee na tubong New Taipei, Taiwan, 25 taong gulang. Mabilis ang mga naging pangyayari sa pagitan ni Ashley at Jason. Sa isang iglap, nagsama agad ang dalawa sa isang condominium sa Unit 1154, Tower D, Shell Residences na matatagpuan sa Pasay City. Nasa Pilipinas noon si Jason Lee para sa 41-day vacation. Kung titingnan, tila walang problema at laging masaya ang pagsasama ng dalawa. Kaya nga minsan nang ipinakilala ni Ashley ang nobyong si Jason sa kanyang pamilya sa Mabalacat. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ang pagsasamang ito ni na Ashley at Jason ay mauuwi pala sa malikim na trahedya. Isang trahedyang ni minsan ay hindi naisip ng ina ni Ashley na magaganap sa kanyang anak. June 4, 2016, isang tawag ang natanggap ng mga pulis patungkol sa isang suitcase na natagpuan ng isang basurero sa southbound lane ng Cavitex o Cavite Expressway sa barangay Zapote 5, Bacoor, Cavite. Ayon sa lalaki, naglalakad siya noon sa gilid ng kalsada para mangalakal nang mapansin niya ang isang itim na maleta. Nilapitan niya ito at sinubukan niyang buhatin, pero nagtaka siya kung bakit may kabigatan na ang nasabing maleta. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang bangkay ng babae na nakabalot ng itim na garbage bag at tigmak ng sarili nitong dugo. Napaatras siya sa labis na takot at pagkabigla, kaya agad niyang inalerto ang mga pulis.
Mabilis na tinungo ng mga pulis ang lugar kasama ang SOCO team upang magsagawa ng investigasyon. Ang biktima, kalunos-lunos ang sinapit sa kamay ng kanyang salarin. Isang tama ng tinatayang kitchen knife sa leeg ang direktang ikinasawi ng biktima. Ibinalot ito ng itim na garbage bag bago pilit na pinagkasya sa loob ng itim na maleta. Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alaman nila na ang biktima ay si Robert William Del Rosario, alias Ashley Ann Riley, na kasalukuyang nakikisama sa live-in partner nitong si Chai Che-yu, alias Jason Santos Lee, isang Taiwanese national. Kasalukuyang nagre-renta ang dalawa sa Unit 1154 Tower D, Shell Residences sa Pasay City, kaya naman agad na nakipag-coordinate ang mga pulis sa nasabing condominium upang magsagawa ng investigasyon. Dito nakakuha ng CCTV footage ang mga investigador na napakahalaga para sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa timestamp ng CCTV, makikitang lumabas ang magkasintahan sa kanilang unit bandang 10:58 ng gabi noong June 3, 2016. Wala pang isang oras ng gabi ring iyon, bandang 11:40, bumalik ang dalawa sa kanilang inuupahang unit sa 11th floor ng gusali. Makalipas ang halos 3 oras, makikita si Jason Lee bandang 2:22 ng madaling araw, June 4, 2016. Naglalakad dito sa koridor ng building na may daladalang itim na maleta paglabas ng inuupahan nitong unit at nooy hindi na niya kasama si Ashley. Mapapansin din na tila may kabigatan ng maletang dala nito kaya nahirapan siya sa pagbitbit. Isang security officer ng kondo ang tumulong pa nga kay Jason na buhatin ang mga bitbit nitong mga kahon at isang itim na maleta sa kanyang Toyota Grandia. Nang buhatin di umano nito ang nasabing maleta, napansin niyang may kabigatan nito kaya doon pa lang ay nagduda na ito sa mga ikinilos ni Jason. Kaya naman itinawag niya sa isang kasamahan na magsagawa ng inspeksyon sa iniwan nitong unit. Base sa blotter report, si Nolly Manlolo ang isa sa mga in-charge sa security ng araw na iyon. Ayon sa kanya, nagsagawa siya ng inspeksyon sa 11th floor ng gusali kung saan naroon ang unit na inupahan ni Jason Santos Lee. Napansin niya ang room 1154 na bahagyang nakabukas. Kumatok siya ng 3 beses upang alamin kung may tao pa sa loob at baka naiwan lamang na nakabukas ang pinto. Pero sa kanyang pagtataka, walang sumasagot sa kanyang mga katok. Bahagya niyang ibinukas ang pinto at sinilip ang loob ng silid. Doon niya napansin ang mga dugo sa sahig, sa dingding at maging sa kurtina ng nasabing unit. Dahil sa mga nakita, hindi maganda ang kanilang hinala kaya agad nilang sinilip ang CCTV at doon nga nila napagtanto na nag-iisa lamang si Jason na lumabas ng kondo at hindi nito kasama si Ashley na lumabas samantalang kasama niya itong pumasok. Nasaan ang kasama nitong babae kung wala naman ito sa loob ng kwarto? Mas tumindi ang kanilang hinala kaya napagdesisyon na nilang i-report ang pangyayari sa Pasay City Police. Agad namang rumesponde ang kapulisan sa report na ito, batay na rin sa report na natanggap naman nila mula sa Bacoor, Cavite tungkol sa labi ng isang babae na nakita sa loob ng isang itim na suitcase. Kasalukuyang nag-iimbestiga noon ng mga pulis at sa hindi inaasahan, bumalik si Jason Lee sa kanyang unit noong ding June 4, 2016, bandang 1:00 ng hapon at doon nga ay agad siyang inaresto ng mga pulis. Nang tanungin ng mga pulis kung bakit niya nagawang paslangin ng biktima, ganito ang naging pahayag nito sa pautal-utal na Ingles. Ayon kay Jason, nagalit siya kay Ashley sa palagiang paghingi nito ng pera sa kanya kahit alam nitong walang-wala na siyang maibibigay. Nagalit pa raw ito sa kanya nang sabihin niyang wala na siyang pera at sinaktan pa di umano siya ni Ashley kaya napuno na raw siya at hindi na niya napigil ang kanyang galit at umikli ang kanyang pasensya kaya niya nagawa ang krimen. Nagpambuno daw sila sa kutsilyo hanggang sa masaksak niya ang nobya. Nang mapagtanto daw niya ang bigat ng kanyang ginawa,
Nag-isip siya kung paano niya maitatago ang krimen, kaya naisip niyang pagkasyahin ang katawan nito sa loob ng isang maleta at noon din ay nilisan niya ang inuupahang unit at sa kanya itinapon ng maleta sa gilid ng highway sa Cavitex. Itinuro na rin niya sa mga pulis ang lugar na pinagtapunan niya ng maleta kung saan naman ito'y natagpuan ng isang basurero. Dahil sa patong-patong na ebidensya at sa pag-amin mismo ng suspect sa krimen, sinampahan siya ng kasong murder para sa pagkapaslang niya kay Ashley Ann Riley. Sa panayam sa mga kaanak ng biktima, humingi daw ng pera si Ashley sa nobyo nito dahil kailangan niyang magbayad ng down payment para sa lilipatan nilang apartment. Nakatakda rin di umanong magpunta ng Hong Kong si Ashley dahil bukod daw sa pagiging modelo, nagbebenta rin ito ng mga beauty products. Pero hindi siya pinayagan ni Jason dahil daw sa takot ng huli na hindi na siya balikan ni Ashley. Kaya naman binalaan si Ashley ng kanyang tiyahin na mag-iingat sa kanyang nobyo dahil hindi maganda ang tingin niya sa ugali nito. Ayon naman sa ina ni Ashley na si Aling Clemencia del Rosario, labis na sakit ang kanilang naramdaman sa nangyari sa kanyang anak. Maaaring totoong nanghingi ng pera ang kanyang anak sa nobyo nito, pero hindi sapat na patayin nito ang kanyang anak kung wala na siyang ibibigay. Ngunit ang mga kaibigan ni Ashley hindi naniniwala na pera ang dahilan kung bakit napaslang ang kanilang kaibigan. Dahil may pera naman daw si Ashley at saksi di umano sila na totoong minahal ni Ashley ang kasintahang si Jason. Kaya't para sa kanila, may mas malalim pang dahilan kung bakit napatay ni Jason ang kanilang kaibigan. Bagamat ganito ang ginawa ni Jason kay Ashley, aminado siyang minahal niya si Ashley kahit ano pa man ang pagkatao nito. Humingi rin siya ng tawad kay Ginang Clemencia, pero ayon sa ina ni Ashley, walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanyang anak. Katarungan ang kanilang sigaw para sa ikatatahimik ng kanilang kalooban.